Konti lang balak kong bilhin kasi nandito nga ako sa Gaisano. Inaparami. O, enough na baby. Kinikilo na namin yung yung bigas. Tig 1 kilo para madali na lang ba, hindi na magtimbang-timbang. Hindi na ako nagdi-display ng bigas kasi alam na naman nila na nagtitinda ako. Wala na rin ko paglagyan. Dati nagbenta ako ng local na rice. Kaso hinahanap dito imported at saka maganda sana yung yung local na rice. Kaso nga nung may nabili ako, ang dali niyang mapanis. At saka kaya ko trinay din yun kasi nalaman ko kasi na ito nga daw imported. Diba? Imported ga siya. Ang dami daw chemicals na ini-spray para mag long last siya ba. Matagalan. Kaya sabi ko na, ganun ba? So, kaya ako nag-local. Kaso ang local, hindi naman siya mabenta. Dito, ang hinahanap, imported talaga. At saka, ang local din kasi na bigas, pag matagal, nag-iiba siya. Yung itsura niya. Ewan ko, siguro hindi naman lahat. Kasi nag-iiba siya pag tumatagal. While ito, kahit na matagal siya, okay lang siya. At saka hindi nga siya madaling mapanis. Yun nga, kasi sabi nga, marami nga daw chemicals na in-spray dito kasi mo daw na ang tagal kaya niyan yung papunta dito sa Pilipinas, ilang buwan yan sa barko, di ba? So, yun. Kaya ngayon, imported na lang talaga yung binibenta ko dito. Mas madali rin madaling nauubos. Ito yung hasmin. As well kuhako din. Ang sarap nung kuhako na yun. At saka itong hasmin. Basta ang mabenta dito yung hasmin. Kuhako. For my team. You said ayo? Yes. You said ayo? You know already? A little bit. For how many months? I've been here 2 years. 2 years already? Here in Eastwood? We've been in Eastwood almost a year. Okay. You have only one child? 3 daughters over at our house. Okay. Here? They are here? Yeah. How old are they, the eldest? 16. 16. Thank you. Dati, yun pa, ano lang dito yun. Dumadaan tuwing umaga, inaano niya yung anak niya, baby, wala pa yatang 1-year-old yun. Inaano ko, yan lang dumadaan siya. So, nung unang beses niyang bili dito, tinanong ko, sabi ko, would you mind if I ask your nationality, sir? Sabi niya, American. Hindi ko na lang sinabi na akala ko Arabo ka. Basta, ko lang, akala ko kasi Arabo siya. Kasi yung mabigote siya dito So, ayun. Tapos yun, pangalawa niyang bili sa akin. Tinatanong, pala, 4 yung anak nila. Doon banda sila Tagal na rin pala nila dito, no? Itong sako, nabibenta ko rin to, pero pag mga regular kong loyal na customer, binibigay ko lang pag kailangan nila, pag gusto nila. Sabi nila, bili sila ng sako. Sabi ko na, wag na. Sa'yo na yan lang yan. Diba? Regular Pero pag hindi, ayan, binibenta ko, syempre. Nagagamit ko rin to lalagyanan ba ng basura.
Maulan kasi kanina. Kala ko walang klase. Wala pang kuryente. Dala ko yung ni Shanley, yung health kit. Hindi ka magbuko na eh. Dili nga naman. Dali ba? Minadali ko tong pag-ice candy ko kasi matagal kaya tong gawin. Ang susunduin ko pa si Shanley. Daming nagtatanong kasi sa ice candy ko kung niluluto ko pa ba daw. Oo, niluluto ko pa. Ano ang flavor ko ngayon? Avocado. Ayan, real avocado yan. Tsaka chocolate. Tsaka yung mango graham. Always yung mango graham. Ngayon kasi, ano na rin to. Pangalawa to sa mango graham. Kaya ito na ang ginagawa ko. Palagi. Isa ngayon. Hindi talaga maiwasan, no, yung sa bahay pag magkasama kayo, magkaka-issue. Si Ria, ano na yan dito? Mahigit 1 taon na yan siya. Okay siya, as in mapagkatiwalaan. Sa totoo lang, ang dami nang dumaan sa akin dito. Mga pang-ilan na yan si Ria, pero yung iba mostly pinapaalis ko, yung iba sila ang umaalis. Kasi nga, ako, nasabi ko naman yan sa inyo na may ugali din ako. Yung prangka ako ba? Nagsasabi talaga ako. Hindi ako yung tipong yung, pag halimbawa, nagkamali ka or something may hindi ko nagustuhan sa'yo, straight yan. Sasabihin ko sa'yo. Ganon ako. Ito nga, ako kasi, may mga pinsan ako, wala ako dito nun. Si Ria lang nandyan sa tindahan na nag-inuman sila dyan sa labas. Sabi nila daw kay Ria na kung ilang na siya dito. Sabi ni Ria 1 taon na. Sabi daw ng mga pinsan ko, buti nagtagal ka. Tanong ni Ria sa akin, bakit daw ganon ang sabi? Katas nagtawanan daw sila dalawa. Sabi ko yung mga shinare ko nga sa'yo. Dati grabe nga ako as in. Maldita ako dati. Dati. Ngayon, ito, wala naman, di ba? Wala naman talagang perfect. Lahat naman tayo may mga flaws, mga So, ito si Ria, kung sa sa tiwala lang. Bihira ako, ito pala, bihira akong magtiwala sa tao. As in. Yun nga mga kaibigan ko, pag yung magbakasyon ako, na sabi na, sinong naiwan doon sa tindahan mo? Sasabihin ko si Ria, mapagkatiwalaan yun? Sabi ko, oo. Tapos, sabi nga nila na ako naman daw nga, hindi madaling magtiwala ba? So, kaya nagtagal yan si Ria talaga dito. Kasi, mapapagkatiwalaan ko siya. Pero, ito lang talaga ang hindi ko gusto sa kanya. Siyempre, tagal-tagal na rin ang magkasama kami. Siyempre, may mga naobserbahan ako sa kanya. Unti-unti ba, nakilala ko na rin siya. At ako rin, kasi kahit naman anong prangka ng tao, kahit anong totoo yan, meron pa rin yan. May ugali pa rin yan na malalaman mo pag magkasama na kayo sa isang bubong. Diba? Iba talaga yung nakilala mo lang, yan, totoong tao yan, mabait siya. Hindi. Iba pa rin yung magkakasama kayo. So, ito nga, nangyari sa amin ni Ria. Naobserbahan ko siya, pag syempre, sa trabaho, normal naman yan, na nagkakamali. Pero may mga time na yung paulit-ulit na rin ba na mali. So, syempre, si Bisaya, minsan, aburido.
So nakakapagsabi rin talaga ako sa kanya ng hindi magandang parang hindi niya nagugustuhan. Pero si Ria, minsan nagiging overacting din siya. Yung hindi na ba siya mapagsabihan, konti lang na pagsabihan ko siya na ganito, ganon, hindi na yan kikibuin, hindi ka na yan kikibuin at pagtatawagin mo, minsan kahit narinig ka, hindi na yan sasagot. Kung sasagot man yan, ang hina-hina, yung parang mabwisit ka talaga. At saka, yun, ang pinaka hindi ko gusto sa kanya is yung hindi siya kumakain. Napapansin ko talaga siya sa kanya. Alam ko yan na sa Bisaya kasi yung luuran. Iwan ko sa Tagalog parang matampuhin. Ayun. Matampuhin masyado. Sobra. Parang si mama na rin. Si mama, at least maintindihan ko si mama kasi matanda na. Mayroon na talaga siyang gano'n na matampuhin. Si Ria, hindi pa siya nag-sync sa akin na gano'n siya kamatampuhin. So, hindi yan kumakain. Yun ang nakakainis. Naiinis talaga ako na hindi yan siya nakain. Kailangan ko pang sabihin na kumain ka dito. Ba't hindi ka kumain? Meron namang pagkain dyan. Sasabihin, busog. Malalaman ko naman kasi ilan lang kami dito, di ba? Nung wala pa si mama. Shanley, ako. At alam ko naman si Shanley kumakain kasi pinapakain ko yan. Siya, malalaman ko talaga na hindi siya kumakain. Kaya lalo akong nabubwisit. So, nakakapagsalita talaga ako ng mga, alam nyo na, yung sa tao na paggalit. Ako, aminado naman ako, pag ako naiinis talaga, masakit rin akong magsalita. Nasabi ko na rin yan sa inyo. So, ayun nga, hindi na ako nakapag-SK. Hindi ako multitasking Pag nagsasalita talaga ako, ayan, hindi ako makagawa. Sandali lang. So, ayun, ito pa, yung namin, may issue kami nito nung nung December na. Parang napagalitan ko yata siya noon at nag-message tong ate niya sa akin. Sabi niya, before Christmas to before December, sabi ng ate niya na si Ria aalis na. Kasi mag-abroad siya at walang mag-aalaga sa anak ng ate niya. Parang ganun yata 'yon. Ipagpaalam niya si Ria na hanggang end of November. Pero ako, alam ko na hindi 'yun ang dahilan. Alam ko dahil lang napagalitan ko siya, na nagtampo siya. So, sobrang galit ko sa kanya noon. Sabi ko talaga, in-approach ko siya doon sa tindahan kasi nasa kwarto ako noon. Sabi ko, Ria, wag kang bastos ha. Ganon yung approach ko sa kanya, wag kang bastos. Ikaw ang nandito sa bahay. Hindi ang kapatid mo. Kung meron kang hindi nagustuhan or kung gusto mo nang umalis, ikaw ang magpaalam sa akin, hindi yung kapatid mo. Ganon ang pagkasabi ko sa kanya. So, ang nangyari talaga, mga ilang days nagpaalam nga siya. Mga December na gusto muna na niyang magpahinga. So inisip ko noon, baka sinabi niya lang yon na gusto niyang magpahinga pero hindi na siya babalik. Pero 'di ba bumalik siya nung January. So ayun, yung issue namin na yun, hindi ko na makalimutan yun, nakatatak na dito na ayoko ng ganyan, klase na yung mapagsabihan lang, sasabihin na naaalis. Yung gano'n, nakadagdag ng stress. Alam nyo naman yung stress ako dun. Sinabi ko nga sa kanya, Ria, huwag kang dumagdag sa sakit ng ulo ko, sa stress ko, kasi alam mo yung mga nangyari lahat. Sa kay mama, sa kay CK, sa kay Shanfar. Alam mo kung ano talaga. Huwag ka nang dumagdag, please. Ginanon ko na siya. Kaya yun nga, nung bumalik naman siya sa January, so, okay. Pero alam nyo, nung December, handa na ako. Yung hinanda ko na yung sarili ko na, yung, hindi na nga siya babalik. Sinabi ko na kay Shanley na, si Ate Ria, hindi na yun babalik, at tayo na lang dalawa. Kaya, sabi ko kay Shanley, mag-cooperate siya. Kasi, mas maganda na yung walang iba, kami lang dalawa. Yun na. Ibumalik siya. So, tinanggap ko rin kasi
okay naman talaga siya. Ngayon, nung nandito na si mama, nagkaka-issue na naman kami. Yung sa tindahan, yung mga normal na palagi nangyayari sa amin. Siguro, alam nyo, ang isa pa na nagustuhan ko kay Rhea, kasi ano siya, yung parang akala ko tanggap na niya ako. Yun ang nasa isip ko sa buong pag-akala ko. Na tanggap na niya yung anong ugali ko, ganun. So, hindi pa pala. May nangyari dito sa bahay na alam ko naman, naintindihan ko, kaming dalawa pagod talaga. Kasi pag wala ako dito, pag sinundo ko si Shanley, pag namamalengke ako, kung ano yung mga lakad ko, sila lang dito ni mama, alam ko, pagod rin siya. Alam ko, naintindihan ko yon. So, hindi maiwasan, may mga mali din talaga siyang nagagawa sa tindahan. Na which is, kinakainit rin ang ulo ko. 'Di ba? Yung minsan yung magsalubong na ba, na ano. Tapos, ano ako noon, one time, umuwi nga ako dito, gutom ako, as in gutom. Walang, walang, sabi ko, Ray, may kanin? Sabi niya, wala. Katapos, sabi ko, sus, gutom pa naman ako, ba't hindi ka nagsaing? Ganon. Alam mo naman ako na yung once a day lang kumakain, ganon. So, siguro, rin yung mga sinasabi ko, nagtampo siya. Doon. Tinawag ko, hindi sumagot. So, pinuntahan ko siya doon. Sabi ko, ba't hindi ka nasagot? As in, nasigaw na ako kasi nga, gutom, pagod, ganon. Hindi ka nasagot. Tapos, hindi pa niya ako sinagot talaga. So, nabwisit na ako. So, sinabi ko na sa kanya, alam mo rin kung ganyan, baka hindi ka na masaya dito. Diretsahin mo ako. Gusto mo nang umalis? Umalis ka na. Alis ka na. Masaya ka pa ba dito? Hindi na. Dire-diretso yan. Sabi ko, sige na, umalis ka na. Wag, alam mo na nandito na si mama, ang dami ko nang iniisip, andyan pa si Shanley, at saka dumagdag ka pa, hindi ko kailangan ng ganyan. Sabi ko, kung ganyan ka, umalis ka na. Ganun ako sa kanya. So, ayun, iyak siya ng iyak. Ngayon, si mama, at si Shanley, para silang nalungkot. Pagkatapos, inabutan pa yun ng nung nag-gym na ako kinabukasan, kasi sabi ko nga sa kanya, ito pa pala sabi ko sa kanya, diba, usapan naman natin, na bago ka alis dito, ihanap mo ako ng kapalit mo. Nakahanap na siya, kaagad-agad, nung gabing yun, may mga nag-message sa akin, na gusto nila, yun, may mga na-interview na nga rin ako. Ngayon, nung nag-gym ako, nakita akong message niya. Pero hindi ko muna binasa kasi focus ako doon sa pag-gym ko. So, ayun, nung nandito na ako sa bahay, nag-sorry siya. Katapos, nag-sorry ba siya noon or sinabi niya lang pala na, ate, sure na ba na paalisin mo ako? At saka, yung salubong ni mama din sa akin, sabi ni mama na gusto daw niyang mag-sorry. So, ayun, may na-interview na naman ako. Yung na-interview ko, parang interesado na siya dito. So, ngayon, heart to heart talk kami ni Rhea. Sabi ko, Ray, ganito, yun ang mga sinasabi ko sa inyo, sinabi ko yun sa kanya. Sabi ko, Ray, alam mo, Ray, ang pinakaayoko, yung may mga yung may mga hindi lang natin na pagkasunduan at pag sinabihan ka, yung magtampo ka agad. Ang pinakaayoko sa iyo, ang ayoko sa iyo, yung hindi ka nakain. Pinakaayoko yun kasi ba't mo yung sarili mo, i-punish mo yung sarili mo kung sa akin ka galit or sa akin ka naiinis. Huwag mong i-punish yung sarili mo. Kasi darating yung panahon rin na magkakasakit ka, nasa pamamahay kita. Maano rin ako niyan. Siyempre, 'di ba? Kasi nandito ka. So ngayon, ayun. Yan nga, sabi niya na di na siya alis. At saka sinabi ko nga sa kanya na pinaka nagustuhan ko sa iyo kasi
si Shanfar, si Mama, sila, inalisan nila ako lahat, pero ikaw, iniintindi mo ako. Pero, na ngayon, parang nagbago na kasi siya. At ito nga, lately, ngayon lang, sumasakit tong tiyan niya dito sa, ano niya, anong tawag yan? Kuto-kuto to sa Bisaya, sikmura, na sakit ng sobra. Umiiyak na siya sa sakit. Sabi ko, ayan na yung resulta mo sa hindi mo pagkain-kain. Actually, hindi ko na talaga alam kung ano talaga yan. Ipapa-check up pa namin yan kasi mga 1 week na rin yan na sakit dito sa sikmura niya. So, nag-search ako sa Google kung ano yan, ganun. So, parang sinabi nga doon sa mga na-search ko, yung ano nga, hyperacidity, acid reflux, ano yun. Sabi ko sa kanya na ano, Ria, alam mo na hindi ibang tao ang turing ko sa'yo. Alam mo yan, kahit mga tao nagtatanong, sasabihin ko, pamangkin kita. At alam mo yan na, sinabi ko sa kanya, at alam mo ba na ikaw lang na nandito na, yung parang ano talaga ang turing ko sa kanya, yung special child. Natawa siya. Siya lang yung, nakwento ko naman sa inyo, di ba, yung sa birth certificate niya, yung sa, sabi ko pa sa kanya na mag-saving siya, yung mga ganon, yung nagka-lisensya siya, nagka-motor siya. Para sa akin talaga, di ba ang hirap ngayon, sa panahon na yon, yung makakita ka ng mapagkakatiwalaan mo. Bihirang-bihira na. Kaya, ako talaga, sabi ko sa kay Rhea, gusto ko talagang i-keep kita dito. Pero, kung aalis ka dahil hindi ka na masaya, okay lang sa akin. Sabihin mo sa akin, aalis ka na or may better opportunity ka, mas alis ka. Gusto, yung ganon. Yung maganda yung paghihiwalay natin. Hindi yung nasabihan ka lang, magtampo ka na, sasabihin mo na, hindi ka na magkikibo-kibo, hindi ka na kakain. Diba? Napaka-immature no, ng ganong attitude. So, sabi ko sa kanya nga, sabi ko, alam mo ba rin, hindi lang ikaw ang nag-a-adjust sa akin. Nag-a-adjust rin ako dyan sa pagiging matampuhin mo. Sabi ko, alam mo, at alam nyo din, sa lahat dito na dumaan, si Rhea lang talaga yung inaati ni Shanley. Yung nagustuhan ni Shanley. Never nag-ate yan si Shanley. Parang ako lang. Kasi hindi talaga ako mahilig mag-ate. Sa totoo. Pero, kaya ganun rin si Shanley. Pero si Rhea, nagtaka ako na inaati niya. At pag tinatanong ko nga yan, at saka alam nyo, pag day off nga ni Rhea, nasasad yan si Shanley. Parang ayaw ipag day off si Rhea. Sabi ko, hindi pwede yan ganun, Shanley. Kasi dapat, may pahinga. Ako nga, nung nagtatrabaho ako sa abroad, may day off kami. Ganun dapat. Hindi pwede yung puro sarili mo lang. Na dahil gusto mo si Ate Rhea na dito, hindi mo siya ipagpahinga. Sabi ko, hindi pwedeng ganyan. Dapat, kasi, alam mo ba yung kaligayahan ng isang tao pag nagtatrabaho, yung day off, yung makapagpahinga, at yung sahod. Kasi yun ako. So, kung wala nun, kung yung sahod, hindi siya happy sa sahod niya at hindi mo siya binigyan ng pahinga, wala. Hindi yan mag-i-stay sa iyo ng matagal. So, yun, naintindihan na ni Shanley. So, dati, ang ni Rhea, yung pahinga niya, twice a month. Ngayon, hiniling niya sa akin kung pwede, gusto niya, once a week na every Sunday. Kasi gusto niya talagang makasama yung mama niya pag Sunday. So, ayun, ito nga lang, kasi palagi kong sinasabihan siya na punta kami, pasyal sa kanila, sa bahay nila, ayaw kaming papuntahin.
Pero, darating din ang araw niyan. Susundan ko yan siya. Magtanong ako doon kung saan siya nakatira. Oh, the Lumbukan girl. Ito nga, share ko na rin sa inyo. Na-share ko na buhay mo rin. Naman. Sabi ko pa nga kay Rian na, naku, yung ugali mong ganyan na matampuin, yung hindi masabihan, di ka pwede mag-abroad at sus, Diyos ko. Grabe doon. Sabi ko sa kanya na dapat, i-ano mo kung ano yung mali mo. Learn from it. Hindi yung, yung magtampo ka na kaagad, ano ka. Hindi dapat ganun. So, yun. Ito pala, yung sa, sa last vlog ko, yung kay Shanley sa school. Maraming salamat sa mga nag-comment at napansin nyo. Sa totoo lang, nung pag-edit ko nun, na-realize ko na-notice ko rin kasi nung pag-video ko, parang wala pa yon. Kasi nga, wala naman sa intention ko na yung ipasad siya, yung ganon. Ang sa akin lang, yung parang, basta hindi ko alam. Basta, yun na nga sabi ko, may mga time rin na yung nagagawa natin na hindi na natin alam na yung, di ba, minsan nakakapagsalita tayo na hindi natin alam, nakakasakit ka na pala. Yun yung sa akin nangyari kay Shanley na, parang wala lang sa akin. Pero nung nag-edit na ako, na-realize ko na parang naano ko si Shanley. Kasi nakita ko sa mukha niya na So right away talaga, kinausap ko siya. Shanley, how do you feel yung kanina nung inano ko sa school? Sabi niya na I really feel scared. Kasi nga, inisip niya, wala naman daw siyang ginawa na something na ikakagalit ko or masama. Pero na-scared pa rin siya. Parang napaisip siya ba, na-scared siya at yung mixed feeling daw yung nararamdaman niya. Sabi nga niya sa akin, sabi niya, Umi, next time, can you not do that to me again? Sabi niya. So, talaga ako na guilty. Niyakap ko siya, hinalikan ko siya, sabi ko na I'm sorry baby, but wala sa isip ko noon, pero nakita na parang nawala ako, hindi ko alam. Nakita ko na lang nung nag-edit ako na parang napasad nga kita, parang shiluk ba basta tama ngayon yung may nag-comment, mga iilan sa inyo nga nag-comment na napansin ninyo. Kaya, oo, naintindihan ko, got your point, naintindihan ko yung mga nagsabi sa akin na wag na gawin kay Shanley. Maraming salamat at napansin nyo rin pala at yun, na ko nga na hindi tama yung ginawa ko. May nag-message pa nga sa akin. Actually, si Ate Mila, nag-message siya sa akin. Nakadalawa na daw ako kay Shanley nung prinang ko sa pool. Pero sabi niya, kung parang okay lang yon. Pero pag tungkol sa school, wag ko daw gawin kay Shanley. Thank you, Ate Mila. Kaya nga sabi ko, mas maganda na yung yung sinasabi nyo kung yung mga hindi nyo nagustuhan, mas gusto ko yun. Alam nyo, gusto ko talaga yun, yung sinasabi ninyo. Kasi at least, may mga hindi perfect si Bisaya. Tayong lahat, walang perfect. So, minsan talaga nakagawa tayo ng na hindi natin alam na pala. Yung later on na lang natin ma-realize, mali pala yun. Dapat hindi ko pala ginawa yun. Yung mga ganon. So, maraming salamat sa inyo. Actually, marami akong nagugustuhan kay Ria siya, wala siyang hilig sa lalaki. Babae lang.
Hindi. Joke lang yun na, baka may mag-react na naman dyan. Ibig kong sabihin, hindi siya yung, may mga, di ba, sabi ko nga sa inyo, may mga dumaan dito na parang yung buhay nila, yung lalaki lang, chat ng chat, kahit sino na lang. Hindi ganun si Rhea. Ano talaga siya, matinong babae siya. Meron pa dito, yung sinundan ni Rhea talaga, na, so dito siya, tinanggap ko siya. Ngayon, may ako dito, may nakapagsabi sa akin na buntis yata yung kasama mo dyan. So, tinanong ko siya, sabi ko, buntis ka ba? Sabi niya, hindi. Ngayon, parang naging klaro na. So, tinanong ko siya ulit. Sabi ko, parang buntis ka talaga. 2 beses siya nag-lie. Sabi niya, hindi. So, pangatlo, sabi ko, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Buntis ka ayoko yung nagsisinungaling kasi ayoko yung dito magkasama tayo na yung ganyan. Sabi niya, oo nga. Sabi ko, ba't hindi mo sinabi sa akin from the start? Kaya natatakot daw siya, baka hindi ko nga daw siya kukunin. At kailangan niya ng trabaho. So, sabi ko na, hindi. Ang pinaka-ayoko yung yung nagsisinungaling. So, ayun, sinabi mo na sa akin, sabi ko sa kanya, wag mo nang ulitin yon. Kaso, ang dami kong mga customer dito, nagrereklamo sa akin na, ano ba yan, hindi nasagot. At saka yung mga anak daw nila, pagbibili dito, nandyan lang daw sa cellphone, nood-nood, at nag-aayo na, ganon. Hindi daw tinitingnan. At ang tagal daw tumayo. Basta ang daming reklamo sa kanya. So, yun na. Pinaalis ko siya. Sinabihan ko siya na ayoko ng ganyan. Kasi nandito ka para dyan sa tindahan. At may maraming nagreklamo na sa'yo. So, baka mawalan pa ko ng customer. So, sana ko kukuha ng pangsahod sa'yo. So sabi ko, siguro dahil buntis ka, kaya ganyan yung, di ba parang sabi nila may pagbuntis, may mga ugali tayo na naiiba. So ganun siguro yun sa kanya. Parang dina, iwan ko sa Tagalog, sa Bisaya, dina daw. Dina. So sabi ko, alis ka na lang din at baka kailangan mo rin ng yung magpahinga ka. So ayun nga, pinaalis ko siya. Pinaintindi ko sa kanya na hanap buhay ko to, itong tindahan, bread and butter ko to, kaya kailangan ko na yung okay talaga sa customer. Kasi ang pinaka dito is yung customer service. Parang kumpanya lang, sari-sari customer service talaga. Pero ito si Rhea. Ako, nung di ba umalis ka siya nung December, wala siya dito. May mga nagsabi sa akin, asan na yun? Di kasama mo dito. Sabi ko na umalis na kasi, yun nga sabi ko, yung ate niya, kailangan niya mag-alaga doon sa pamangkin niya, ganon. Sabi talaga nila sa lahat daw dito, si Rhea yung nagustuhan nila. Ang dami nilang nagsasabi ng ganon. Na mabait kaya yun, okay yun siya. So, ayun, ewan ko hanggang kailan kami magsasama nito ni Rhea. Tingnan na lang natin. Kasi sabi ko naman, hindi kita pipigilan. Rhea. Diba? Kasi kahit anong gusto mo sa tao, pag niyan, pag sasabihin niya na aalis na siya, ayaw na niya, wag mo nang pigilan. Kasi pag pipigilan mo yan, delikado. May mga na yan, mga mangyayaring hindi na talaga maganda. Kung sa akin, hindi ako mapilit na tao Pag sabihin mo na ayaw mo na, alis ka na, okay, go. Ganun lang, ganyan lang kasimple. Walang pilitan. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta nyo sa channel namin. I love you all from the bottom of my heart. Mwah! God bless!